Legal Minds. Naku, mukhang maganda itong pag-uusapan natin, Bien, kasi marami na akong pelikulang ganito ang plot eh. Oo nga, lalo na sa mga Pinoy films. Ito yung madalas. Anak, hindi ikaw ang tunay namin anak. Ampon ka lang. Diba? Ampon ka lang. Anak ka lang sa labas. Tatakbo naman sa labas yung yung bata. Yung bata. Tatakbo sa labas. Habang umuulan. Very good. Yes, cinematic yan. Habang umuulan. At saka, hindi tumatakbo ng may araw yan. Palaging gabi. Yung tipong may mga sasakyan sa paligid. Correct. Habang tumatakbo yan, Walang gabi yan. At ilaw lang ng poste, masasagasaan din yan. Ha? Pag nasagasaan yan, magtataka ka bakit may taxi subdivision. Correct. At ang mga kasagasa, yung kulang. Yung tunay. Diba? Biglang pagbukas ng pinto. Yung tunay na ama. Yung tunay na ama, yun yung taxi driver. Ganyan. Magkakatinginan ngayon silang ganyan, matagal ng titig. Kasi may lukso eh. May lukso ng dugo. May lukso. Tinatawag. Tapos papasok yung music na nung music. Ang masama yan, meron pa yung susunod. Yan. Ano ang mangyayari sa tagpong ito? May ganyan, may narration pa talaga. Diba? Abangan. Bukas. Sa? Sa 7-7. Ay na naman tayo sa 7-7 na yan. Ito na, sige, puntahan na muna natin ang ating katanungan ngayon. Ang ating hashtag HQOTD. Hugot question of the day. Kung merong OOTD, meron tayong HQOTD. Dapat i-hashtag nyo yun, yung hashtag HQOTD. Yan, pag nag-comment kayo, tapos may question kayo, lagyan nyo yung hashtag HQOTD. Yan, kasi Hugot question of the day. mas mabilis kasing... Lalo yung kalokohan nalalaman din. Mas mabilis kasi nating mababasa yung mga comments kapag meron tayong common... Pag sinort natin. Pag sinort, ayan. Hashtag. Para matulungan nyo kami. Ito na, ang kanyang... Tinatamad siya. Hindi, para mapuntahan natin lahat ng question. Para alam natin. Oo, kasi yung iba, dahil sa sobrang dami, napapatungan na. Tama. Mahirap Tapos, hanapin tinatamad talaga. din tayo. Hindi naman. Hindi naman. Okay, ang ating question. Ang ating Ayan. hashtag ayan, sumasabit na ako. Dalaga ka na naman. Ang ating hashtag HQOTD of the day. Ito na. Ano ang tinatawag na illegitimate child? Paano kung kapwa may anak sa una ang magkarelasyon? Paano magiging legal na anak ng isa't isa ang kani-kanilang mga anak? Naayon ba ito sa batas at paano daw ang proseso? Okay. Ang tanong dyan, sino yung mga illegitimate child? Yung mga illegitimate child, anak yun sa pagkadalaga, pagkabinata, or pag may asawa na, anak sa labas. Okay. Sila ang mga illegitimate. So it means, hindi lahat anak sa labas illegitimate. Kasi may mga illegitimate na anak lang sa pagkadalaga. Okay. Anak sa pagkabinata. Okay. So, tatlo yun na, dalawa yun na, anak sa pagkadalaga o binata, at saka yung pangalawa, anak sa ibang babae. Ibang lalaki pa. Anak sa labas yun, na yan. Yun ang tawag sa anak sa labas. Anak sa kabit, mga ganon. So, illegitimate child. Yun ba? Klaro yan, di ba? Anak sa kabit. Illegitimate child or anak sa pagkadalaga, anak sa pagkabinata. O, yun yan. So, yun yung legal term. Yung term. Paano naman, for example, anak sa pagkadalaga, anak sa pagkabinata, paano maging legitimate sila without adoption? Pwede yun. Pwede yun. Without any adoption, paano maging legitimate? For example, si babae, si lalaki, more than 18, because sa kanilang kalandian, nabuntis. Okay. Anak. Ito mga huling araw na to. Ako may napapalik. Hindi ko alam kung sa atin ba yun nakukuha. Sa'yo yan. Masyado ka na namin na-influensya ka na, Torny. Sinabi nga niya sa inyo yan. Okay. Sige. Pagkatapos, nagpakasal sila. Okay. Nagpakasal sila, pero nauna yung anak. Okay. Nauna yung anak. Hindi pa kasal. So, hindi sila kasal, nabuntis, lumabas yung bata, Okay. paglabas ng bata, nag-birthday muna silang isang taon, then nagpakasal. Okay. Ang tanong, ano bang epekto sa kasal sa bata? Okay. May epekto ba? Yes, may epekto. Ang bata magiging legitimated child. Legitimated child. So ano yung tinatawag na legitimated child? Yung legitimated child,
yung pinanganak siya na walang legal impediment ang magulang except absence of marriage. Ano yung walang legal impediment? Si babae, dalaga. Si lalaki, binata. Si babae at saka si lalaki, more than 18 years of age. Nanganak. So, walang legal impediment. So, yung kasal nila, ang epekto nun, ang bata magiging legitimated. Automatic ba? Walang proseso yan, attorney? Simple lang, affidavit of legitimation, i-attach yung marriage contract, then isubmit sa LCR, local civil registry, kung saan pinanganak ang bata, yun na yun, legitimated na ang tawag. Hindi doon. automatic yun, attorney? Hindi automatic. Hindi automatic. Kailangan i-submit. proseso pa rin talaga. Kailangan i-proseso pa. Hindi automatic yan. Paano malaman ng local civil registry na nakakasal kayo? Oo nga. Di ba? You have to inform. So, affidavit of legitimation, gagawin ng abogado yan, i-attach yung marriage contract, i-submit. At the simple na lang, kaysa adoption. Oo. Yun yan. Paano naman kung anak sa kabit? Okay. Anak sa kabit. Kasi ikaw lalaki ka, may kabit ka, may asawa ka, may kabit ka. Namatay yung asawa mo kasi nasagasaan. Tapos, pinakasalan mo yung kabit mo. Ang tanong, sino nagpasagasa? Yung guys! Sa lang na aksidente talaga nasagasaan. Okay, nasagasaan yung legal wife mo. Kakahabol yun. Kaya nasagasaan. Pagkatapos, pinakasalan mo yung kabit mo. May epekto ba yan sa batas? May epekto ba yan sa bata? Yung kasal mo sa kabit mo? Wala. Kasi nung pinanganak mo yung bata, may legal impediment. Kasi may asawa ka eh. May asawa ka eh. So it means, ang bata will remain as illegitimate child. Will remain as illegitimate child. So anong gagawin mo? Adoption. That's Doon what we need papasok to yung adoption. Kung gusto mo na ang bata maging legitimate. So both sides ito. Both attorney. side. The mother side and the father side. For example, they decided to get married, tapos may mga asawa sila, sabihin natin, isa annulled, yung isa naman namatay. So pagka nag-asawa sila, kailangan i-adapt nila yung kani-kanilang mga anak bilang mag-asawa. Yes. Para maging legitimate. Actually, kung may example, may previous marriage sila, may anak sila doon, yung bata, legitimate na yung bata. Legitimate in relation sa prior marriage nila. Yes. Yun yan. Tama. Ang problema, pag kasal kayo, tapos may kabit ka, may anak ka sa kabit mo, yung bata, illegitimate ang bata. Okay. Iba yun. Labas na yun. So, anong gagawin mo? For example, pinakasalan mo yung kabit mo kasi namatay na yung asawa mo. I-adapt mo yung anak mo. Another question dyan is, for example, lalaki ka, may asawa ka. May anak ka doon. Ikaw, babae ka. May asawa ka, may anak ka. Namatay yung mga asawa ninyo kasi nasagasaan. Namatay. Pareho. Okay. Pero may anak kayo doon. Okay. May anak kayo doon. Anong mangyari sa anak ninyo? Legitimate sila. Legitimate sila kasi kasal kayo eh. Kasal kayo. Ano naman mangyari sa anak ninyo? Tama. Kung wala kayong kasal, illegitimate ang bata. So parang magle-legitimize dun sa bata yung kasal. Yung marriage. Yung kasal. Yung marriage. Yung marriage. Papel yun, papel. Yes. Oo. Kung at the time of the birth ng bata, walang legal impediment si babae at saka si lalaki. Walang marriage na yun. Teka muna, balikan ko muna yung isa, attorney. Yung una kasi yung mga bata, yung saka, 18. ang akala ko, kasi marami nang kakilalang ganito, yung kunyari, nagsama sila as live-in, tapos nagkaroon sila ng Nagkaanak anak. agad sila. Isa, tapos, Yung wedding follows. ano pala, they decided na, they just realized na, we love each other. Sige, let's go together. So, ang ginagawa, testing muna. testing Parang muna. ganon. Nung nagpakasal na sila, ang akala ko, Ako din. automatic na malilegitimize yung bata dahil kasal na yung magulang niya eh. Kailangan i-submit yung affidavit of legitimation, marriage contract, i-submit sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. Kung saan pinanganak. For example, pinanganak sa Pasay, sa City Hall ng Pasay. Parang ganon. Attorney, we are talking about 18 years old Yes. na mga parents. Yes. Paano kung below 18, Uso din ngayon yan. yung Oo, mga ganyan. below the edad, doon sila nagkaanak, tapos they decided to get married, siguro in their 20s na. Paano yun, attorney? Wala epekto sa bata. Paano? Wala epekto. Hindi maging legitimated ang bata. Kasi at the time of the birth of the child, may legal impediment kasi minor pa yung mga magulang. Oo. May legal impediment.
So it means, anong mangyayari sa bata? Ang bata will remain illegitimate child. Anong gagawin nila? I-adapt nila yung sarili nilang anak. Dahil minor sila noon. Minor sila. Ganon. Kala ko automatic na yun. Oo nga Hindi automatic. At least, wala lang process sa court. Oo. I-submit na lang yung affidavit of legitimation and marriage contract. Parang updating yun, ano? Parang updating yun. Kasi, hindi ko lang alam, ha? Then, by the way, kung nagpakasal kayo, it will not change the birth certificate ng bata. Kasi kayo naman nakalagay doon. Naka-annotate lang sa gilid na pursuant sa marriage ng mga magulang, yung bata magiging legitimated. Nakalagay lang dito sa gilid. Sa marriage Annotation contract. lang. Pero wala talagang nabago sa birth certificate ng That bata. is written, attorney. Yes, written sa gilid. As in handwritten. Typewritten. 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 And signed by the local civil registry. Oo nga, no? Kasi yung birth certificate ng bata, nakalagay doon, hindi kayo married doon. Oo. Kasi pinanganak yung Hindi pa- bata, hindi pa ano sila ka lang kasal eh. eh. Hindi kayo kasal eh. So ibig sabihin, anong nakalagay doon? Yun muna The dapat ang parents. balikan, ano? Oo. Yung parents, Yung parents, if they're nakalagay. married Hindi. or... Nakalagay sa marriage, kung hindi sila married, nakalagay sa marriage sa birth certificate ng bata, time of marriage, wala. Okay. Wala, blank. Wala, blanco. Pero kung Hindi mo pwedeng in-acknowledge, lagyan na lang yun, ito. Ano? Pwede mo lagyan na lang yun. Ni-require ng local civil registry siya, yung na marriage may contract, marriage iatas yun eh. Oo. So, pero attorney, pwedeng i-acknowledge ng both party na kami yung magulang, though hindi pa kami kasal. Yes, Parang pwede ganon. yun. Yung Wala lang silang time acknowledgement of ng marriage. tatay, it will not make the child legitimate. Legitimate. The child will remain illegitimate kahit na in-acknowledge nakalagay ng bata dito. o ng tatay. Ang tanong dyan, pwede bang gamitin ng illegitimate child ang apelido ni tatay? Oo. Pwede, basta may dalawang kondisyon. Unang kondisyon, in-acknowledge niya yung anak niya. Okay. Okay. In-acknowledge So, niya. nakapirma siya sa birth certificate. Birth certificate. Pangalawa, pumapayag si nanay na gamitin yung apelido ni tatay. Kung hindi pumapayag si nanay, walang mangyari. Anong dokumento po ang kailangan, attorney, na nagpapatunay na pumapayag yung nanay? Nakapirma si nanay sa birth certificate. Nakapirma. Birth certificate. Once na nakapirma siya, ibig Yun sabihin, na yun. Oo, pumapayag na siya. Automatic na yun. So it means pag pumapayag yung right ng isang illegitimate to use the surname ng tatay, based yan sa nanay. Then Pumapayag. Then naka-acknowledge si tatay. Pag legitimate, always sa tatay talaga yan. Pag ang bata legitimate. It means kasal kayong dalawa, may anak kayo, hindi pwedeng gamitin ng bata ang apelido ni nanay. Automatic talaga yan. Tatay Apelido ni tatay ang gagamitin. Ganon. Okay. Okay. May, Sige, may isang tanong lang ako, attorney. sorry, attorney ha. Dali lang. Meron tayong, May isang ano ba tayo? nagko-question Concerned dito. citizen ba Sandali yan? lang, attorney. Sandali lang. Sige, bago yan, may Ito isisingit na. lang ako. Ay, sige. Sir, Sige. pinapatanong kung may Push na yan. epekto ba sa papeles ng tao kung hindi naayos yung papel niya para maging legitimate. Kasi ako ipinanganak ng hindi kasal pa sila, mama, dahil lumubog yung barko ng daddy ko. Lumubog ang barko. So ibig sabihin parang Hindi hindi, pa siya sila kasal. nakarating. Oo, Oo. Hindi So, siya nakarating sa yung bata pangalan. illegitimate. Di ba? Tapos, Okay. para maging legitimate ang bata, i-submit niya yung affidavit of acknowledgement and legitimation, marriage contract, i-submit sa local civil registry para maging Just to update lang yun, para- attorney. Updating lang eh. Updating lang. ang tawag doon legitimated. So as long as hindi pa, hindi naka-annotate sa birth certificate niya, hindi naka-annotate na kasal yung magulang nila. Okay. So kung hindi naka-annotate, as of now, illegitimate siya. So, Pero pag naging i-submit niya yon, it will retroact on the day of the birth of the child. Yun ang maganda. Kasi hindi siya maging legitimate on the day of marriage ng magulang. No. Maging legitimate siya, yung legitimation, yung legitimated child, maging legitimate siya on the, it will retroact on the date of Kung his kailan birth. siya pinanganak. Ganoon. So, hindi So, siya on ibig the day sa kasal. So, ibig sabihin, attorney, hindi naman, tawag dito, hadlang doon yung years Hindi. bago siya naging Hindi legitimate. hadlang. Kasi, sabi ng batas, it will retroact. It will Okay. retroact So, sa wala day problema. sa kanyang
pag pinanganak siya. Kailangan lang niyang i-update. Kailangan niya i-update. Yung legitimacy. Ganon. Okay, parang ano, no? Akala ko talaga automatic na yun. Oo nga. May tanong lang ako, attorney, singit ko lang ito. Paano yung may nabuo na, pero hindi pa naman na ipapanganak. Hindi naman siya Ay, Bien, ano yan? Bebe? Ay, hindi ako. Ano yan, Bien? Ano yan? May mga kaso lang na Namumula ganito. ko, namumula ko. Eh, kasi naman eh. Ano to, cases na, meron naman mga ganitong kaso kasi, yung nabuo na, pero, kumbaga ikinasal sila na meron ng laman yung tiyan ng babae. Hindi naman to, wala naman tong connection. Walang connection. Oh, kasi ano yun, the day na ipinanganak, no? Oo. Yun yan. Walang So, walang connection. problema yun. Walang connection yan. That child will remain legitimate. Legitimate. Basta hindi pa na lumalabas. Pero pag lumabas muna, bago kasal, ang bata illegitimate, kasal sila, maging legitimated ang bata, then kailangan lang i-submit yung Legitimacy. yung affidavit of legitimacy plus marriage contract. Saan kukuha po nun, ng affidavit of ano? Lawyer ang gagawa nun. Simple affidavit lang na inakdal siya yung tatay, then napakasal sila, ganun lang. Oo, parang pumapayag yan both parties. Parang ganun. Question, attorney, magkano yun? Kung Parang ba? Bien, ha? Tigil-tigilan mo ako, Bien, Hindi, ha? para to dun sa nagtatanong sa atin. Gusto mo libre? Pupunta ka sa tao. Oh, yan. Oh, yun. Oh, yan. Libre Totoo daw. naman yun. No? Kasi ang tanong dyan ang abogado kasi, depende yan sa ulam. Parang ulam yan. Ang abogado. Kung gusto mo na libre, or murang pagkain, adun ka sa mga turo-turo. Kung gusto mo na mahal, adun ka sa mga 5-star hotel, 6-star hotel. Parang gano'n. Depende din yan sa kuan, sa damit ng abogado. Ano gusto yung ulam? Menudo? So, walang universal na presyo. Wala. Walang gano'n. Depende kasi. Depende sa ano. So, pag kay attorney, feeling ko naman, hindi naman siya magpa-price ng mahal niya. Gano'n yan. Yung balikan lang natin bago tayo mag-break. Yung legitimize doon sa nagpakasal na kayo at saka i-adapt nyo yung parehong anak ninyo sa first partner ninyo. Gaano katagal ito? Depende sa court yan. Walang universal na schedule. Okay. Basta at least Kung kailan nag-file kayo. available. Basta sabi ng batas, basta adoption, judicial in nature. Yun ang sabi ng batas. Saka hindi, ang husgado naman, pagka kumpleto na yung papel mo, wala nang kuskus balon. Problema, sa daming nag-file kayo ng mga kaso. Ayan, So yun doon lang. tumatagal. Court dockets ang problema. Nako, paano yan kung, for example, ang sakit sa ulo, bigla sumakit yung ulo. Yung bata, aalis. Oo, kailangan dali sa ibang bansa. Tapos diba? Ganyan. natuklasan nga niya na the day he was born, his parents are not married. Ganon. So in that case, kung adoption ang gagawin natin, so matagal talaga. Maghihintay talaga Mga gano'ng siya. katagal yan? May kaso na maganyan, mga 1 year, pinakamabilis. Pinakamabilis yung 1 year. Pinakamabilis. 1 year? 1 year. So, ibig sabihin, matitenga muna siya dito for a year. Hanggang But hindi naman kailangan yung 1 year na dito siya eh. At least you will testify only once. So once na sa court, pupunta ka sa court. Pero schedule, no? Schedule. May schedule yan. But at least you can go on with your life. Oo. Pero hindi yung 1 year, maghihintay ka dito, hindi ganun. Hindi, parang you don't have to be here sa Yes. Philippines Yes, para ganun. pwede kang umuwi. Kumbaga yung resulta lang yung iniintay mo Hindi, naman. hindi attorney. not Paano the yung result. resulta? Not the result, but yung schedule mo kung kailan ka mag-testify sa court. Doon siya nagkakagal. Pero you can move on. Parang You yung can next move on. level ng paggawa ng papeles mo na para papunta sa ibang bansa. Hindi ba mahihinder yung... Yung ibang embassy hindi na kailangan yung talaga, for example, yung annulment, hindi na kailangan talaga yung decision ng court. Normally, ang hinihingi ng mga embassy, kasi alam nila yung Philippines matagal, yung petition lang. I-attach sa yung affidavit na nag-file ng annulment, then you submit yung petition. Same also with adoption. Affidavit na nag-file ng adoption, then i-attach yung petition ng adoption. At least naman pala. May consideration ganun. pala. na gagana. Saka hindi, pag nalaman kasi ng husgado yun na hinahabol mo pamilya mo rin. Pamilya, correct. Nanay at tatay mo rin yan. Sabihin natin, nagpabaya lang nung kasi bata pa sila. Di ba? Baka maiintindihan yan. Okay, magbe-break na muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang usapan dito lamang sa Legal Minds. Yan lang po kayo.